Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, sa mga kayo nanoroon, kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Alright, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, si Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, I would like to make this announcement po na ang Batas Pinoy po, no? Ay meron na po tayong Facebook account. Kabubukas po lang po nito and if you have a Facebook account o inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo o neighbors po ninyo ay meron silang Facebook account. Paki-share po no ang news nito na they could also reach me there no sa bagong platform po natin no yung ating Facebook account Batas Pinoy po no ang ating page and paki-follow din po, paki-subscribe, paki-share and like po no yung ating mga posting po sa Facebook and sa abot po nating makakaya and I hope to have an interaction with you no makapag-chat po tayo sa abot po ng ating makakaya. Okay? So maraming salamat. And of course, I would like to make use of this opportunity as well to express my thanks and appreciation sa mga subscribers po natin, mga sharers po natin, mga likers po natin, no? Mga supporters po natin, no? Sa ating mga videos. Thank you very much, no? Sa walang humpay na pagsuporta po ninyo sa ating channel. Kung di po sa inyo, ay hindi na po siguro tayo umabot po sa ganito. So, ganitong panahon. And thank you very much sa inyong suporta. Lalo na yung mga likers po natin, mga sharers po natin na hindi nag-skip ng ads. Of course, thank you very much kay Mary Libro of Baguio City, kay Florence from Russia with Love, kay Moonflower, kay Nilsita, Constantino of Macau. Thank you very much, no? Mga viewers po natin all over the world, mga OFWs po natin, no? Thank you very much sa inyong suporta. All right? Okay, so let us now proceed dito po sa ating topic for this episode. Bago pala doon, no? I would like also uh, to uh, um, remind no itong ating mga viewers no na karamihan po sa atin na sabi po ng datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi po subscribers. So kung isa po kayo ron, siguro po hindi naman po sa kalabisan kung ako po ay hihirit po sa iyo ng isang subscribe, share and like po no sa inyo upang sa ganun po ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. Okay? They could be your friends, your relatives, no? Your neighbors, no? At o kakilala po ninyo. So malaking bagay po 'yon, no? Dito sa ating channel. Marami pong salamat. Okay. Ang bigyan po natin daan ngayon ay ang sulat po sa atin ni Cherry Rose Miso, 2155. Okay, sabi niya dito, mabuhay po kayo, Happy New Year 2026. Sabi niya, marami po akong tanong tungkol sa pag-ari ng lupa. Pero isa muna ang itatanong ko. Ang tiyuhin ng asawa ko ay may lupa na 1970s pa niya tinatrabaho in a concept of an owner. In 1993, ibinenta niya ito sa asawa ko. Ngunit walang papeles. Ngunit alam na ito ng kanyang pamilya. Ang lupa nito ay dumaan sa cadastral survey noong 1982 at nakasulat na sa approved survey report na ang tiyuhin ko, ang asawa ko, ang claimant na pumanaw na ngayon. Gusto ko sanang ayusin ang mga papeles ng lote. Nagpunta po ako sa sentro. Kaya lang sa record ng DNR, ang lote ay isang timberland. May magagawa po ba ako? Minamana pa ba ang mga anak ng isang timberland? Salamat. So sabi po nito, ang sulat po sa atin ay si Seferino Nasis Jr. Alright. Okay, ganito yon.
'Di ba, palagi nating may mga topic na tayo tungkol dito sa timberland. Ang timberland po 'no, o forest land, ito po ay ang tinatawag nating classified as A and D, hindi po siya A and D. Ang timberland po is inalienable and indisposable land of public domain. Ibig sabihin niyan, hindi po ito magiging pagmamay-ari ng tao, ng mamamayan. This is beyond the commerce of men, kung tawagin. So, may exception po diyan na kung saan ay pwede po yang i-develop, no? Katulad nito, hindi maliwanag doon sa sulat mo kung yung sinasabi mong tiyuhin ay nandun ba siya. Sabi niya, in the concept of an owner. Malabo po yun na nandun siya, no? In the 70s pa, in the concept of an owner. Kasi po, yung timberland ay hindi naman po alienable at saka disposable land po yan. So, di na din clear kung yung tiyuhin ba ninyo ay tinalaga ba siya bilang steward, no? Ng DNR sa pamagitan ng pagkaroon ng stewardship agreement na kung saan ang tiyuhin mo ay tinalaga na bilang isang what we call the steward. So, hindi po maliwanag yan. Ang steward po kasi, ang isang forest land o timberland, bagamat hindi ito maaaring maging mamayari, no, ng sinuman, ay ito'y pinapayagan lamang na magkaroon ng tinatawag nating stewardship agreement na kung saan yung steward, no, base sa agreement niya sa DNR, ay merong binibigyan sila ng, let's say, 25 years, no, para i-cultivate yung lupa, no, and renewable ito for another 25 years. Okay? So, na kung saan, pwede diyang sakahin yung lupa na yan. Okay? And kung sakali mang sakaling pumanaw siya, pwede rin po ito ma-inherit nyo, yung rights nito, ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga heirs kung tawagin po natin. Okay? So, maliban po doon, dahil hindi naman po siya ang nagmamay-ari nitong lupang ito, hindi po niya pwedeng wala siyang karapatan na ibenta. Okay? No, even if transfer yung rights niya, no? Unless lang merong conformity ang DENR, no? So, hindi naman po maliwanag dito. Ngayon, ang ultimate na goal niya dito kasi he found out, no? He found out na nung nag-ano siya doon sa DNR, abay, timberland pala ito. So, pag timberland, ang tanong niya ngayon, ngayon, ano daw ang magagawa niya dito? Pwede bang mamanahin ito ng kanyang mga anak bilang timberland? Tulad na sabi natin kanina, ay hindi po inyo pagmamayari ang timberland and therefore, hindi po yan magiging bahagi ng inyong estate. Maliban na lang, okay, maliban na lang kung kayo ay itatalaga o kikilalanin ng DNR ang inyong nagawang bilihan doon sa nasabing lupa, no? At kikilalin niya ito, at kayo ay ma-consider din na bilang isang steward. In this situation ay pwede pong pagmana po ninyo sa inyong mga anak, no, ang rights nito, no, na magpatuloy po ang pagsasaka doon sa timberland. So, ang pinakamabuti ninyong gawin diyan, no, ay mag-apply din po kayo, no, katulad yung tiyuhin ninyo, claimant sila. So ang problema niyan, sabi mo, nagkaroon ng bilihan pero wala namang papeles. So, nonetheless, you can also, kung in possession kasi ngayon sa lupa, you could also register your claim doon sa lupa, no? Kahit na claimant, kahit na timberland yan. Because there is also that possibility na yung timberland na yan, no, upon the recommendation of the Secretary of the Environment and Natural Resources sa Presidente ng Pilipinas, ay i-convert po yan, i-declare o i-proclaim po yung lupa na yan na magiging alienable or disposable land of public domain. Ibig sabihin yan, from timberland o forest land, magiging alienable po siya at disposable land. Pag ganito po, mabago po yung classification ng lupa, maging A and D na, alienable and disposable land of public domain, ay pwede na po ninyo itong patiluhan. Now, since you are in possession of the land, you have a superior right, no, na pag-applyan po ito ng titulo kung sakali mang ideklara ito
Pangulo ng Republika ng Pilipinas na magiging alienable and disposable land of public domain. Okay? The fact na nandiyan kayo, no, sa lupa, ay you just stay put, no, ipagpatuloy po ninyo yung aktibidades because for all you know, maaring madeklara ito as alienable and disposable land of public domain pagdating po ng araw. Okay? Ngayon, for the meantime, hanggang hindi pa ito madeklara, if you can find ways na magkaroon kayo ng stewardship agreement ng DNR, no? O kaya kikilalanin kung nagkaroon man ng naging steward man ng ang inyong tihon ninyong asawa at kikilalanin ang ginawang paglipat ng inyong tiyuhin doon sa inyong asawa hinggil sa pagpatuloy na pag-cultivate, no? Doon sa nasabing lupa. Okay? So yan po ang inyong option na gagawin. Either mag-apply kayo bilang steward, no? Doon sa lupa, and we can have a stewardship agreement. Okay? Nandiyan kayo. And siyempre, claimant rin kayo. Then, for all you know, baka pagdating ng araw, ito po ay madeklara o ma-proclaim as alienable and disposable land, magkaroon kayo ng priority o superior rights para makapag-apply po ng titulo sa nasabing lupa. Okay? Maraming salamat. Okay, and I hope nasagot po natin ang inyong katanungan. Okay? Sa kapapasok pa lang po, again, I would like to express itong ating reiterate po natin yung ating good news, no? Meron na pong Facebook account ang Batas Pinoy po, no? Paki-follow po ninyo ang Batas Pinoy page po sa Facebook account. At ito ay kabubukas pa lang po, mga 2 weeks ago, no? So, mabibilang pa lang po sa daliri ang ating followers at viewers po natin doon. So, if you would not, kung may Facebook account po kayo, o kung wala naman, ipaki-spread po yung good news sa kaibigan ninyo, kamag-anak, kakilala ninyo na may Facebook account upang maipollow din po nila ang Batas Pinoy sa Facebook. Okay? Maraming salamat and I hope to see you again in the next episode po ng ating Batas Pinoy channel. Marami pong salamat. God bless.